Naputol ang 9-win streak ngayon ng Lakers sa tatlong kalamangan lang na binigay sa kanila ng Pistons. Sayang yung clutch 3 ni Luka dyan. Si Austin Reeves literal na pinisikal nung mga kalaban. Si LeBron scoreless sa first half, sa second half game na lang yan bumawi. 12 points, 4 of 10 sa field, 9 rebounds, 10 assists, almost triple-double sana. Si Luka 33 points, 7 rebounds, 6 assists. Ang problema, hindi rin ganun naging efficient yan. 11 to 9 sa field, 3 to 13 sa 3. Samantalang si Reeves, ang secondary option nila dyan sa opensa, 24 points, 2 rebounds, 5 assists, 7 to 15 sa field, 2 to 6 sa 3. Kaya talagang inefficient yung tatlong core na to ng Lakers. Kaya halos walang naging support pagdating sa scoring support dito sa bench nila. Si Jackson Hayes lang rin yung nagkaroon ng double digit dyan, 11 points. Si Kennard inalat din, 1 to 5 sa field, 1 to 5 sa 3, 6 points lang. Si Laravia, wala rin ganong naging impact mula opensa at depensa nila. Kaya talagang kapag inefficient nga raw si Luka, Reeves at LeBron, wala nang nagiging support sa scoring mula sa bench nila. Naka-out pa dyan si Hachimura at Marcus Smart. Walang clutch defender ang Lakers sa dulo. Nahirapan agad ang Lakers sa opensa, lalo na sa shooting. Kaya nakakuha ng momentum ang Piston at nakalamang hanggang 16 points lead sa first half pa lang. Kaya early game pa lang, kontrolado na ng Piston ang tempo sa home court nila. Third quarter, pilit pa yung Lakers na bumalik. Nakabawi pa sila. Si Luka, Reeves ang nanguna, sinabayan ni LeBron. Naging mas aggressive sila sa play at transition pero hindi rin sapat. At hindi ganong kadaling binigay ng Piston yung momentum sa kanila. Sa daming turnover pa rin ang nagawa ng Lakers at inconsistent na shooting. Sa fourth quarter, dikdikan sa clutch battle, nagkaroon pa ng multiple lead changes. Sa last minutes, nakahabol ang Lakers at naitabla yung scoring sa dulo. Pero sa clutch moment, si Dennis Jenkins nag-score ng crucial basket, nagpasok pa ng free throw sa huling 25 seconds. Sa final possession, nag-miss pa si Luka sa 3-point clutch para sa overtime game sana. Pero hindi na-execute ng maayos yan nitong si Luka dahil nga sa matinding depensa rin nila Ausar Thompson. Ang Lakers nakapag-commit ng 12 turnovers na naging scoring chance pa ng Piston mula sa 17 points, kaya malaking swing to lalo na sa close game. Sa Piston, halos lahat may contribution sa opensa at depensa. Si Jalen Duran may 20 points, 11 rebounds. Si Ayton naman naka-matchup niya may 13 points, 10 rebounds. Kaya naging maganda rin talaga yung matchup ng mga to sa ilalim. Si Dennis Jenkins, ang hindi napaghandaan dyan ng Lakers na gumana sa Piston, 30 points, 11 to 18 sa field, 4 to 5 sa 3. Yan yung nagpahirap sa kanila, sophomore player pa. Tapos yung ibang bench nila, plus support ng scoring ni Duncan at Tobias, defensive play ni Ausar Thompson. Kaya ang naging problema ng Lakers, mabagal na simula, malaking deficit agad, 16 points. Walang scoring si LeBron sa first half. Nahirapan pa si Luka at Reeves sa shooting efficiency, walang support scoring sa bench. And usual yan nangyayari sa Lakers kapag si Luka, LeBron at Reeves naging inefficient at inconsistent sa scoring dahil na rin sa pagod. Wala nang pinanghuhugutan yung Lakers mula sa second unit nila para magbigay ng scoring impact. Kaya yan din yung isa sa nagiging problema ng mga to. Yung game nila kontra Piston na to, trap game to para sa Lakers dahil kahit walang Cade Cunningham nga raw, ang Piston, dinomina pa rin sila. Hindi pa rin naging madali sa kanila ang game dahil sa overpatig na rin siguro ng Lakers score sa hectic na schedule. Yan din yung isa sa tinitignan dyan. Over-reliance sa comeback. Lagi silang naghahabol. Hindi sustainable yung game. Clutch weakness sa depensa. Kulang sa execution. Sa huling minutes, yan yung naging problema dahil nga sa kakulangan ni Smart. Kaya lumilitaw na sobrang laking kakulangan sa Lakers kapag wala yung presence ni Marcus Smart, lalo na sa crucial game. Si Smart kasi talaga yung nagtatrabaho dyan para pigilan yung best guard o ball handler ng kalaban o elite guard. Kaya sa game nila kontra Piston, lumilitaw talaga na walang perimeter support o stopper ang Lakers para pigilan yung mga elite guards na to ng Piston. Samantalang ang Piston, merong Ausar Thompson na nag-lockdown kay Luka at Reeves, kaya nawawalan ng elite stopper nga raw sa perimeter ang Lakers kapag wala si Smart.
Hindi nila napigilan yung unexpected scorer tulad ni Jenkins. Walang gumawa ng clutch defensive play, steal o stopper. Kaya kapag wala nga raw si Smart, walang quarterback na depensa. Nawawala ang direction nila lalo na sa pressure moments. Siya yung stopper sa main scorer ng kalaban. Nagpo-force ng turnover, kumukuha ng charges, gumagawa ng winning plays mula sa hustle at loose ball. Sa mga nakaraang game kasi nila napansin, lalo na sa Lakers defense sa fourth quarter, sobrang solid dahil may Marcus Smart na naglilid ng depensa nila, na nakakapilit nga raw mismo yan ng miss shot at turnover sa dulo sa game nila na nangyari kontra Piston. Hindi yan nakita dahil nga sa kakulangan ni Marcus Smart, walang naging pressure sa depensa pagdating sa clutch moment.